dalawang ano naman, lead si Ara and Sheila. So, kumusta naman si Van Allen pagdating sa love scenes ninyo? Yung mga daring scenes? Si Van naman, okay naman siya ka-work kasi nagtatanong din siya if okay lang bang hawakan to, okay lang ba na ganituin kita, ganyan. Nag-ask pa siya ng permission bago gawin yun. And pag kasi kaming dalawa, magkausap kami, nagtatanong din siya na okay lang ba na ganito yung gawin ko? O magugustuhan ba ni Directo, ganyan. Sabi ko, try mo, tignan mo kung aangal si Direct or hindi. Ganon. Ganun ko yung magtulungan, tsaka sa True Lights. Okay, yes, ikaw naman, Sheila. Sa akin naman po, si Van, hayok kung hayok katrabaho. Wow! Kasi ako pa talaga nagsabi sa kanya na naiiyak Oo naman siya sa akin. Ganon, okay. Kaya pala. Opo, last ko po kasama siya. Grabe yung hayop, bagong-bago Okay. Last ko po kasama siya sa lawakan. Okay. And tinatanong niya ako, okay lang ba to? Okay lang ba ganito gawin ko? Ganyan. So, minsan, since marami na rin naman akong movies and experience na gano'n, tinutulungan ko siya. Ginaguide ko siya na ganito gawin mo. Actually, kasi ang isang restriction ko lang nakalimutan ng Direct, hindi ako nagpapadila. Okay. Kahit sa tenga. Ay, sa tenga. Okay. Sa tenga hindi. Yan, sa leeg. Sa mukha, hindi talaga. So, sabi ko, huwag naman mong kakalimutan ba? Mamaya, kasi baka maisipin mo na ako yung jowa mo. Oo, siyempre. Carried away. Ipapakat ko talaga ito kahit hindi joke. Pero ano siya, meron kasi for sure sa ibang mga nagtatrabaho na hindi nagtatanong sa partner kung ano yung restrictions or kung okay lang ba ito gawin. And siya, nagtatanong siya kasi doon makikita, makikita yung pagkailang mo sa movie actually, na may something pero hindi mo pinigilan. So yun, nagpa-guide naman siya ng maayos. Good, very good. Congratulations! Yun po. Thank you. That was June Narda of Tonight at Marites University. For our next batch, please do stand by. Albert Avenido, Chicanas Avenue, Nas Tabata sa Pelicula Mania, Trixie Dawes, a TikTok content creator, and Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Our next special will be coming from Mabuhay, Chicanas Avenue. Hey, Mabuhay. Congratulations. Ayan. Congratulations. Sige, yung first question ko is, ano yung mga kay Direct mo na, like, bakit kalikot pala yung title? Like, ano yung specific na kinakalikot ng mga characters or may malalim pa ng meaning yun? Una, kasi yung character ni Van Allen Ong, which is named Arnel, works as a mechanic doon sa Talyer, right across where the character of Sheila, named Salve, lives. So, doon nagpapaayos si Sal ng sasakyan niya kila Arnel. So, ang naging assigned na mekaniko ng sasakyan niya, si Arnel ba? Kaya, ang thematic is, oo, sabi niya, bukod sa kotse, ano pa ba kaya mong kalikutin? Speaking of, yun na nga, ano pa nga ba ang kaya niyong kalikutin? Or sino ang kaya niyong kalikutin? sa inyong tatlo. Mabuhay. Ikaw, Sheila. Ano ba to? Anong usapan when it comes to movies? Ano ba? Nag-mental block ako doon. Direct. Sa harutang usapan. Ano ba ang kayang kalikutin? Or sino ang kaya mong kalikutin? Sino? Hindi ko pa masabi. Talaga kinikilig ako. Wala pa, for now. Totoo ba? Nakailang tanong na, totoo. Wala pa. Yung sa ano na lang, like maybe a specific skill set na talagang magaling ka in terms of pangangalikot. Keyboard. Gaming. Kailikot. Nice. Sa akin, lahat ng kayang makalikot, kakalikutin ko. Agad ko, ano makalikot ko, kakalikutin ko talaga. Buti di ka pa nasugatan sa pangangalik. So far, hindi pa. Direct, ikaw.
kung meron man akong kakalikutin, hindi lang kalikot aabutin niya sa akin. May kaakibat pang dalirot yan. Ay! Ano ba yung daliro? Yung kalikot kasi minsan, yung dalirot ginanon. Gets. Ilang beses na kinalikot. Parang yan yung kaya ko. Ayan. And then, yung last dalawa na question is, kasi like, Sheila, your role is how nakaka-relate ako. Kasi I'm also a professor. Pero sa school, prim and proper ako. Pero sa labas, yung ganun din, yung ganung role, yung wala din. Yan. So, ay, hindi pa ko lang kung anong susunod yun. Let me categorically state it. Hindi pa ako nakakaano ng sudya. Anyways, so yun naman Sheila, kasi like, yung isa sa mga tama ba? Ikaw ba yung nandun sa trailer, yung may nilabas na liquid, Ako yun. Tapos ikaw din ba yung nasa may rooftop? Ako rin yun. Ayun, taray talaga ng mga eksena mo. Ganyan. Hindi kasi like, for me, it was like one of the Viva Max na mga trailer na nakita ko. Yours was parang bago and parang ngayon ko lang talaga nakita na eksena. Like, pag mga ganyan, how do you normally react with the kind of sexy scenes na kailangan mong gawin? Especially yung like yung dalawang yun. What do you mean like react? Kasi parang iba kasi yung setting. Like, yung isa kasi, professor ako, syempre sa buong scene, but yung isa nasa bahay, isa nasa rooftop as a professor. So, and then pag nababasa mo yung script, ay, direct itong gagawin ko. Like, yung ganong reaction, how do you react? madali lang siya for me. Ang challenges lang doon ay, for example, sa rooftop, mahangin, yung alikabok, yung ilang beses ako napupuwing. So, pag nakatingin ako kay Van, na pag nag-sex kami, kala mo squinty eyes, pero grabe na yung puwing ko noon. So, yung pikit ko doon, yung may mga scenes na, since rooftop siya, yung mga kada pikit ko, kasi meron talagang pumasok sa mata ko. So, ganun lang yan eh, hindi pwedeng mag-iinarte ako na, direct, wait lang po, napuwing ako. Hindi, itutuloy-tuloy na kasi lahat naman ng tao sa work ayaw ma-hassle din. So, ganun lang. So, yung reaction ko is, normal lang for me, since sanay ako na hindi naman ako nagre-react. Okay. Thank you. If I may elaborate, the first scene, sa ibabaw ng glass table ko sila pinag-sex. So you can just imagine. So sabi ko kasi, ang isa sa mga motivation is kung gusto ko nag-aagaw yung takot at libo sa facial expressions. Kaya talagang hindi ko sila binigyan ng komportabling props or location. Natakot talaga ako dito. Oo, natakot. Kitang-kita naman yung takot niya. Kasi pag nabasag yung salamin o nahulog sila, hindi ako makaka-take two. Sugat-sugat pa sila. Ay, hindi ako hindi. Kaya lang, kailangan ipwesto namin siya ng tama para hindi sila mahulog. Hindi mahulog si Sheila from the table. Yung pangalawa, yung sa water tank, it was 3 o'clock in the afternoon. So you can just imagine the init. Ang metal, syempre, nag-absorb ng heat, di ba? So sabi ko nga, talagay ko itong babae, tumumurahin niya ako, napakasadista akong director. Kasi pinahilig ko siya dun sa overhead water tank. Umupo sa semento, mainit-init. Yung puwitan niya nasa simento, yung likod niya hanggang yung braso niya, pinadikit ko dun sa metal na water tank at 3 in the afternoon. Habang sinasabi ng safety officer, hindi mo ba siya nakikita ng mga tao sa condo na kalayo-layo na parang, ay, sabi niya, Direk, okay na yan, hindi na sila manonood, sabi niya gano'n. So, yun lang. Tapos, may part 2 pa yun na doon sa pagitan ng dalawang water tank, kakipot-kipot, so magsisex sila doon. So yun. So talagang acrobatics to an extent. But you know, we wanted to make it visually appealing. Kaya, In fairness, tumatak direct. Congratulations.